Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po mainly ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Nagbabalik po tayo. Sapagkat pag-usapan po natin na naman ang isa sa mga mahalagang usapin na naman ngayon ay tungkol po sa kung ano po yung mga niluluto na mga diskarte ni Sara Duterte para lang po na hindi po siya ma-impeach. Okay? Pagbalik po ng session ng Senado. And that will be on July. Kasi nga, dinilade nga ito ni Chis Escudero na isa mang lang karet, no? Pero ngayon, parang bumabawi siya, pero wala na rin. Kasi diskarte talagang i-delay ang impeachment para nang sa ganun makabangon o makabawi pa itong si Sara Duterte. Yan ang problema kasi sa kay Chis Escudero no? Tumindig siya sa ganun, pero di niya naintindihan yung tinatawag na forthwith proceed. Gumawa siya ng sarilyang interpretations kahit ang dami pa pong mga legal luminary nagsasabi na kailangan ituloy upon the transmittal of the impeachment complaint, recess man or hindi, aksyonan po dapat by session because hindi naman pwede na, recess, di tayo pwede makapag-session. Pwedeng makapag-session. Si Amy Marcos nga, tatlong hearing na nga po siya, no, tungkol po sa paglilinaw di umano kung paano hinuli si Rodrigo Duterte at may mga na-cite pa na na-violate po ang karapatang pantao dahil hindi po daw nabigyan ng due process ang poong nasiraan, no, na poong nasarehas ng mga Duterteng mga uplok, supporters na mga uplok at mga alinyanga. Now ngayon, tingnan po ninyo kung ano po yung style ni Sara Duterte. Sa bagay, hindi ko naman sinisisi si Sara Duterte kung gumawa siya ng mga strategy, pero yung mga strategy na basang-basa ng ordinaryong Filipino katulad natin. Katulad niyan, indoor siya dito, indoor siya doon. That is what we call a strategy for Sara Duterte not to be impeached in what we call this coming July or June. Yan ang strategy. Hahanap at hahanap ng kakampi na i-endorso, sigurado na po yung boto for her not to be impeached or not for her not to convict. Kasi ang labanan po sa impeachment ay numbers Oo, hindi natin may papagkakaila numbers. But when it comes to evidence, overwhelming po yung mga evidences. Kaya nga ready po ang prosecution team ang mga prosecutor dyan ay galing po sa House of Representatives. Depende sa House of Representatives if they were going to hire a private prosecutor that could help them kung baga process the different impeachment article. Kasi ilang article of impeachment, so hati-hatiin po yon ng mga congressman, yung 11-man power na kung saan ay magsiserbi pong mga impeachment prosecutor from the House. So ang Senado, ang magiging role ng Senado ay magiging impeachment court. So ang mga senador po natin ay mga impeachment judges po yan sila. So ang defense, siyempre kay Sara Duterte. Di nga inaaksyonan yung summon Dapat nga pinasummon na ni Chis Escudero yun si Sara Duterte para masagot ni Sara Duterte yung yung mga allegations sa kanya. Kasi isa sa mga steps para umusad ang impeachment, ipapasumon mo na. Pasagutin mo na yung suspetsado o yung nasasakdal based doon sa mga sinubmit na mga written documents ng House of Representatives when they transmit the article of impeachment. So yan mga kamunting tinig, ang nababasa ko lang si Sara Duterte di na magkakaugaga. Kaya nga, abangan po natin kung may magtatraidor pa sa alyansa. Actually, may mga hindi naman magtatraidor, pero si Sara Duterte, i-take niya yung opportunity na kahit hindi niya kaalyado, i-endorse niya sapagkat naghanap siya ng kakampi na maaring kapag manalo ay mapakikiusapan niyang hindi po siya i-convict. Isang boto po kailangan mo yan Kaya nananawagan tayo sa ating mga kababayan na huwag butuhin ang kandidato ng padapa wala ng laban at mag-ingat sa pagpili ng mga kandidato na kung saan nagbabalat kayo lamang. Hindi po ako magbibigay kung sino po sila.
Kayo po mismo dyan kasi may internet kayo, may television kayo. So no need for me to give an exact name kung sino po magtatraidor. Pero syempre, ekes na yan si Villar, ekes na yan si Aimee. Kasi malaking problema yan eh. No? Sila po yung mga traidor sa mahal na presidente. Kaya lang, kahit alam ng presidente na nagtatraidor, hindi naman po ang presidente natin ugali na magbalikan mo kung sino yung nagtatraidor sa iyo. Hindi po ganon ang ating mahal na presidente. So pag-uusapan natin, yung pinag-uusapan natin ay yung strategy ni Sara Duterte na ano't ano pa man, gagawin po talaga ang lahat. Kahit tawagin pa siyang balimbing, kahit tawagin pa siyang manggagamit, kahit tawagin pa siyang oportunista, hahayaan po ni Sara Duterte yan. Kasi nakasalalay sa kanyang estratehiya ang pagka-convict niya o hindi niya pagka-convict. Kasi pero pagdating sa sa ebidensya, overwhelming po yung mga evidence. Ready na po. Hindi naman sasalita ang House Prosecutor Team kung hindi sila ready. Kaya nga nagpetition sila na isumo na ng House ng tawag nito ng Upper House o ng Senado si Sara Duterte para makapagbigay na siya ng kanyang affidavit. Para makapaggawa na sila ng kanilang counter affidavit doon po sa mga isinumiti ng House Prosecution Panel. Okay? Basta ito, mga ka-DDS, mga DDS, wag lang kayo magalit sa akin, pero lawakan lang ninyo ang inyong pananaw. Okay? Lawakan lang ninyo ang inyong pananaw na talagang may pagkakamali talaga sila. Ngayon, kung inosente sila, yung impeachment, yun ay magiging time para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kung manalo kayo sa impeachment, halimbawa, manalo si Sara sa impeachment, di tuloy ang kanyang ligaya sa pagtakbo, no? Sa kanyang pagiging presidente dahil ambisyosa man siya. Malaki man ang ambisyon niya na maging pangulo ng Republika ng Pilipinas kasi sa lahat ng mga matataas na opisyal, si Sara Duterte lang naman po ang talagang mahilig mamulitika. Kasi mataas ang tingin niya sa sarili niya eh. Iginagalang siya ng mga naniniwala sa kanya, naniniwala sa tatay niya. Samantalang, ngayon, yung mga naniniwala sa kanya, naniniwala sa tatay niya, wala na, lumayas na. Itinakwil na sila. Hindi na sila kayang suportahan. Kasi, sa mga anomalya na kinakasangkutan nilang mag-ama, mayroon pa silang kinakaharap na impeachment. Meron pang kinakaharap na ICC. Baka nga damputin din yan siya ng ICC sa bisa ng warrant of arrest. So, titingnan natin kung paano po siya isurrender ng gobyerno. O kasi aabangan natin kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol po doon sa mga petisyon ng kanyang mga abogado, mga pamilya, mga kaalyado pagdating po sa paghuli kay Rodrigo Duterte at pagdala sa The Hague. So, kasi nga sabi natin, yung kaso ni Rodrigo Duterte is the case of first impression. So whatever the guidelines, what will be the say of what we call this Supreme Court will be a basis para sa mga susunod pa na mga pag-aresto sa mga individual na may kinalaman po sa kasong lilitisin ng International Criminal Court with coordination ng International Police. So mga kamunting tinig, sana po ay naliwanagan kayo, sana po ay nakakaunawa kayo na itong strategy ni Sara Duterte ay mag-endorso ng mag-endorso. Naghahanap ng kakampi. Dahil alam niya na talagang makukonvict siya. Bilang po, numero po ang hinahanap ni Sara Duterte ngayon. Kaya wag tayong magkumpiyansa kasi pera-pera ang labanan. Ang gobyerno hindi na kailangan pang magbayad kasi para i-convict si Sara Duterte, hindi na. Overwhelming ang ebidensya at hindi po ito pamimersonal. Kung tayo lamang po ang kung ako lang po ang mag-analyze, hindi sa pro-Marcos ako, hindi sa pro-government ako, pero kung ako ang mag-a-analyze, talagang mahirap lusutan ni Sara Duterte itong impeachment. Maliban lang kung magpapaaga, magpapaandar sila ng pera to influence the decision of the Senate judge. May mga balimbing kasi sa Senado eh. Kaya ang dami pong nawala ng tiwala sa Senate
Dahil tapos na po sa House of Representatives, sa kanila, nasa deliberation process pa lang sila. Kaya ang hina ng galaw ng Senado. Tingnan mo yung mga reason ni Chis Escudero, mga nasa recess sila, they cannot convene, they cannot conduct special session, pero special hearing, pinayagan. Tapos biglang magsabi na huwag maniwala sa mga salita or mga mensahe ng propeta ng kadiliman. O biglang gagawa ng desisyon tapos maghuhugas kamay. O nung nakita na inaatake na siya ng taong bayan, ayun, biglang bawi. So ganun si Chis Escudero. Kaya nga mayroon pa ngang haka-haka na baka mamaya tanggalin na lang siya dahil sa kanyang mensahe noon na may propeta ng kadiliman. So yan mga kamunting tinig, sana maliwanagan kayo na mag-abang tayo, magmanman tayo dahil gagapangin at gagagapangin ng kampo ni Sara Duterte ang Senado, at saka pilitin nila na manalo ang kanilang partido. Tingnan mo si Sara Duterte hindi nag-i-endorse ng PDP Laban candidates. Pero itong mga nasa labas, kasi siguradong-sigurado sila na manalo yung 10 nila o 9 nila. Kaya nga, ang strategy ni Sara ngayon, mag-endorse siya ng mga kandidato, labas po sa partido ng tatay niya. Kasi may alam po si Sara na hindi naman mananalo yan, bakit ko i-endorse yan? Yon, pwede nating sabihin yon. Di ko na i-endorse yan, di naman mananalo. Paano mananalo si Bundok? Paano mananalo si Bato? Paano mananalo si Philip Salvador? Paano mananalo yung the rest? Si Bungo nga, kung hindi nga siguro yan magbabayad ng survey firm, magpakukomisyon, hindi po mag number 1 yan. Impossible dream na mag number 1 yan. Hello? Diba? Diskarte na lang ng mga kampo ng mga Duterte yung kanilang gagawin. Mag-endorse, labas sa kanilang partido para maghanap po sila ng kanilang mga kaalyado. Okay? So yun lang po mga kamunting tinig. Ito po si Sir Glenn. Nag-iwan sa inyo na tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kung kayo po ay bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka subscribe at mag-join sa ating Munting Tinig community. Dahil si Sara Duterte kinakabahan na, aligaga na, ayun, naghahanap na siya ng partido na i-endorse niya. Kahit alam po na nagagalit sa kanya yung mga DDS, galit-galitan lang, drama-drama. Alam mo naman, ang PDP laban o ang padapa wala ng laban at sa kampo mismo ni Sara Duterte, mga artistang walang pelikula. Okay? God bless. At si Ipi pala may pelikula. Di naman mananalo yan. Diyos ko, Santissima Trinidad. Bobo po ang boboto kay Philip Salvador. Yun lamang po. Ilang beses na yang tumakbo. Hindi po rin tumatak sa puso ng mga Pilipino. Dahil sarili niya ang anak, di niya nga mabigyan ng magandang buhay kung wala pa si Chris Aquino. Okay? Bye-bye and God bless everyone. Adios. Okay? Salamat po sa inyong panonood. At salamat po sa inyong pag-share. Yan lang.